Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at magalak tayo sa biyaya ng kapayapaan ng ating Panginoon na sumasa atin. Sa ating pong pagbubulay-bulay, basahin po natin Juan chapter 15, verse 12 and 13. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang talata pong ito ay hindi simple, sapagkat sa usapin ng pag-aalay sa pamagitan ng pag-ibig ay laging naiisip natin, this is a sacrificial love. Sabi ng iba, nung bata-bata pa po ako, madalas kong marinig sa mga pelikula o linyahan tungkol sa pag-ibig ay susungkitin mga bituin. Maging akin ka lamang. Diba? Parang isang idiomatic pero imposibleng mangyari. Ngunit pagpapahayag ng pag-ibig. Ang tanging batayan sa talatang ito ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Nang kanyang ialay ang kanyang buhay para sa sanlibutan, sa kaligtasan ng lahat. Ito ang dakilang pag-ibig na ipinaranas ng Panginoon sa bawat isa sa atin, pag-aalay bilang Diyos, pag-aalay bilang kaibigan. Kaya sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal, ay bigyan nating pansin at pagbulay-bulayan natin, kamusta ba ang ating pag-ibig? Kamusta ba tayo na sa ating pagmamahal? Paano ba tayo umiibig? Paano ba tayo nagmamahal? Sapagkat itong utos na ito ay mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. The only standard ng pag-ibig natin sa ating kapwa ay ang pag-ibig ni Kristo, na hindi natin pwedeng sabihin, Diyos naman, tao lang ako. Tao lang tayo. Pero God created us in His image. Kaya tayo ay naniniwala sa biyaya ng Diyos. Tayo ay pinapaging banal ng Diyos every day sa Kanyang kaluwalhatian. Nang sa ganon ang puso natin ay mapuno ng pag-ibig at tayo ay umibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Sa anumang standard ng ating pag-ibig, sa anumang mga characteristics na gusto natin sa pag-ibig, anumang mga gusto natin, pananaw natin, perception natin pagdating sa pag-ibig. Isa ang sinabi ni Jesus, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito po ay hindi literal. Hindi natin kailangan magpakamatay para lang sa ating kapwa, para sa ating kaibigan. Kundi ipinapahayag ni Kristo na tayo ay may ministeryo sa ating kapwa. Tayo ay accountable sa bawat isa, na tayo ay may kanya-kanyang ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na dapat nating gampanan. If our ministry is charity, do it. If our ministry is to listen, to guide, to mentor, do it with love. Ang sinasabi ng Panginoon ay selfless love. Hindi lang natin iniisip ang ating sarili, kundi makita natin ang pangangailangan ng iba. That we need one another. That as we love Jesus, as we declare, as we proclaim that we love Jesus, the love of Jesus dwells in us. At patuloy tayong ma-in love sa Panginoon sa pamagitan ng ating ministeryo at paglilingkod para sa ating kapwa. Kaya ngayon, mga kapatid, bigyan pansin natin, sino ba ang ating community? Sino ba ang mga taong nasa paligid natin? Sino ba ang mga tao na dapat nating abutin para sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng may pag-ibig?
Kapatid, baka kailangan ka na ng iyong kapwa. Baka may naghihintay na kaluluwa na tinatamlayan ng pananampalataya. Makinig tayo sa Panginoon at damahin natin ang pag-ibig na ito, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. O Diyos na maibigin, Diyos ng pag-ibig, Diyos na nagturo sa amin upang umibig, Diyos na unang umibig sa amin, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa paalala mo sa amin na kami ay binigyan mo ng ganitong pagkakataon, isang ministeryo na kung saan ipinadama mo sa amin ang inyong pag-ibig, na tuwing makikita namin ang krus ay nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Kaya't naririto po kami, gamitin mo kami, O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, patawarin mo kami kung kami nagiging madamot, patawarin mo kami kung kami ay nakakapagsalita, nakakagawa ng mga bagay na hindi mo kalooban, nakakagawa ng mali sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga kamalian, at baguhin mo ang aming puso, at paging banalin. Gawin mo banal mong tahanan ang aming mga puso. Maghari ka sa aming buhay. At gamitin mo kami sa ministeryo na kung saan ay makakapagpatatag, magpapalakas ng pananampalataya ng aming kapwa, ng aming mga kaibigan. Tulungan mo kami na maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming kapwa at maipadama namin ang pag-ibig na ipinadama mo sa amin sa aming kapwa. Mabuo sa aming isip ang panawagan mo sa amin na magkaroon ng ministeryo, na magmisyon sa aming buhay na kinabibilangan. O Diyos, maghari ka po. Tulungan mo kami humakbang ng may pag-ibig sa katagumpayan ng iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ikaw, ang iyong buhay ay instrumento ng pag-ibig ng Diyos. Nawa ay pinagpala tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. God bless everyone.